Bigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Arclight News. Isinare niya ang post ni Rob Rances, isang political vlogger o analyst. Sabi dito, news blackout. Malalaking media outlets tahimik sa mga revelasyon ng 18 ex-Marines. Magkano? Sobrang tahimik nila, no? Wala talaga ko ang napakinggan ko lang na may nabasa kong post itong Net25 kasi nandun si Miss Eden Santos sa press conference. Ang gaganda yung mga tanong niya. Siya pa ngayon nagtanong ng, meron ba kayong na-deliver na maleta kay Pangulong Marcos? Ang galing ng tanong eh. O di sinagot, opo, meron. O yun, ang malaking pasabog. So Net25. And then sa Billionario News Channel, yung dalawa na yan ang namonitor ko na nagbalita. All others, nakakabinging katahimikan. Mga post niya ni Sas Rogando Sasot. China-challenge niya ang mainstream media. Sakit sa ulo nila ngayon. Paano i-destroy ang credibility ng 18 ex-Marines. So, huwag tayong magtaka. Baka bukas, makalawa, ayan na. May lalabas ng mga balita ba o post ng mainstream media, yung malalaki Hindi ko na lang din pangalanan dahil hindi man na pangalanan dito, but alam nyo na baka ang diskarte ngayon, nag-uusap-usap pa, sirain ang credibility ng 18. May post pa ni Sasasot, sabi niya na parang, mga magnanakaw, malita pa. Maleta pa, sabi niya. Or ilabas namin ang tungkol sa 18 Marines. Iba talagang mag-isip itong si Sasasot. Malikot ang kanyang imagination. Okay, so yung mga nag-react, 4,600 nag-react, 3,300 ang nag-like, 1,000 ang tumatawa. Comments. Mahinang signal. Okay. Roel Luminta, not just one Marine but now 18 Marines telling what really happened. Ito ang ito ang mahirap nilang i-destroy dahil 18 sila. Hindi katulad noon si Orly Gutesa kung ano-ano pa ang naisip nila na ibato kay Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, itong 18, mas nauna pang nagtrabaho kaysa kay Orly Gutesa. Dahil pinahayag ng abogado kanina nitong 18 Marines ng trabaho ni Orly Gutesa, media operator ni Saldico. Hindi ko alam yung detalye ng trabaho ni Orly Gutesa sa media operator. Kaya lang, may mga pagkakataon na kulang ang tao ni Saldico na mag-deliver ng mga basura, kaya napupull out, tinatawag nila itong si Orly Gutesa from time to time na tumulong sa pag-deliver. Kaya siya ang unang nagsalita sa nalalaman niya. Itong 18, according to the lawyers, mula pa noong 2022, pag-upo ng administrasyong ito, hanggang 2025, bago pumutok yung iskandalo ng flood control, ito na yung trabaho ng 18. So, paano mo ngayon sisiraan ang mga ito? So, malaking sakit ng ulo nila, Palacio ba, mainstream media ba, si Auntie Claire ba, paano nila ngayon, ito, may nag-comment na, binanggit niya na.
Maka Jabonski, walang balita from ABS-CBN. Ha 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 ha. Oh. Inday Binbim, basta kasabwat pinagtatakpan at ililihis ang isyu doon sa mga Duterte. Bry Pipes, I think it's best that we ask the ones asking questions. Interviewin na din ang mga news outlets. Ito, Lori Maravillas, nag-meeting pa po yan with the President. Media blowout. Ano na? And Daguiday, same as Marcos Sr. regime, yes. Agree ako. Kasi martial law boy ako. Talagang kontrolado ang media ng Marcos Sr. Ang galing, ano? Itong Marcos Jr., may mga ginagawa ng Marcos Sr. na nagagawa rin niya eh. Like father, like son, na nahihigitan pa. Example, corruption. Sabi ni ex-Supreme Court Justice Carpio, kung malala ang corruption panahon ni Marcos Sr., doble, triple, quadruple, mas malala itong Marcos Jr. Oh. Like father, like son. Ano ba? Ito, media. Talagang hawak nila ang mainstream media. Mabuti na lang ngayon at may social media. Mabuti lang ngayon at mayroong mga matitino na, I don't know kung matawag bang mainstream media. Yang Net25, malaki rin ang naabot nila. Lalo na ang Bilyonaryo News Channel. Di nila kaya. Dahil bilyonaryo nga, Enrique Razon, paano? So, mahirapan sila ngayon. Ang hindi lang nakaya ni Marcos Jr. yung bigas. Kasi Marcos Sr., nakaya niya na nag-produce ng maraming pagkain, lalo ng bigas, at nag-e-export tayo noon. Yan ang galing ng Marcos Sr. Kaya nung i-promise ni Marcos Jr. yung 20 pesos per kilong bigas, sabi ko, kaya ito. Kasi kaya ng tatay eh. Iyon pala, hindi. Hanggang pangako lang. Hintayin mo pa na mag-lindol, magsako na bago sila magbenta ng 20 pesos per kilong bigas. So, ano na ngayon? Mainstream media. Magkano? Yan ang tanong ni Rob Rances. I don't know how much. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gero. So mo na niyang itsura sa iyang gero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Ug ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan na kung ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabang sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong bana te? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa.
Kay daghan man among kuan kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabang asin. Salamat. Salamat.